Finally, nakauwi na ulit si Mother at si Tito Bobby pero hindi na sila sinalubong ng pack members natin dahil pagkain ang sumalubong sa kanila dito sa mansyon. Wow! Hello pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Sa previous video natin, nakita nyo nga na nakauwi na si Mother. Yun nga po ay yung video natin kanina umaga sa page natin ng Husky Pack TV Vlogs. At ito nga po yung video ng pag-uwi nila bali habang nililinis ni Tito Bobby si McQueen. Etong si tatay nga may ginagawa dito sa Geddy. May mga binili kasi sila na honey at sabi ay pure nga daw ito at i-check nga daw ni tatay kung legit na pure honey siya. Ginawa nga niya, naglagay siya ng honey sa box tapos kumuha na nga siya ng posporo at dinip niya yung dulo ng posporo sa honey. Nung maidip niya yan, tinry niyang sindihan at hayan sumindi pa rin talaga yung posporo. Ibig sabihin nga lang daw niyan ay talagang pure ang honey na to at wala talagang kahalo-halo na tubig. Kung may halo kasi siyang tubig ay hindi na nga sisindi yung posporo dahil mababasa na nga kaya naman napakaganda rin ang mga honey na to dahil nga purong-puro talaga siya. Anyways, after linisin ni Tito Bobby si McQueen para ready na nga ulit siya sa pagsabak sa mga mahabang biyahe, ay nagkarga na rin sila ng mga gamit. Bukod nga sa mga gamit na dala-dala nila, nako talagang pupunuin na naman nga nila itong si McQueen. Paano ba naman kasi napakadami na naman nilang pasalubong at padala para sa atin. Sabi ko naman sa inyo, grabe talaga ang pagka-generous nila dito guys. Imagine nyo, napakadaming sakong bigas yung dala natin. May mga saging pa, may honey, kung anik-anik at meron pa nga dyan ang mga crabs. Nakaya na nga kasi last month lang din talaga umuwi si ng Mother dito at ang dami rin nilang padala. Tapos ngayon ang dami na naman. Very thankful din naman kami talaga always para nga po sa family ni Tito Bobby for welcoming us. At syempre pati na rin sa pagpapatuloy nila sa atin tuwing nandito nga tayo sa Mindoro. Dito nga nung matapos magkarga, syempre nagpaalam na rin nga sila at diretso na sila sa mahaba-habang biyahe. Ito nga mga stopover nila bago sila pumunta ng pier. Unang-una na nga dito sa cemetery. Alam niyo ba every time na papadaan sila dito, minimake sure nila na nakakadaan nga sila sa kapatid ni Tito Bobby. At ngayon nga itong daan nila ay pagpapaalam na nga sa kanya para mga magpaalam na pauwi na ulit si Tito sa Batangas. After noon, next stopover naman nila ay dito sa bilihan ng prutas. Ay nako, alam niyo na kung sino nagsabing mag-stopover dito. Walang iba kundi si Mother. Prutas is life kasi talagang Mother natin. Kaya naman kitang-kita nyo, very young talaga siya tingnan. At maganda pa rin talaga ang kanyang hubo. Pagdating rin kasi talaga sa pag-aalaga ng katawan at ng sarili nako, talagang asahan nyo si Mother, magaling siya dyan. Anyways, diretso na nga sila nito sa pier dahil gusto rin nga nila na makarating dito sa atin ng maaga-aga pa or talagang hindi sila abuti ng dito. Buti na lang nga, dire-diretso na rin sila dyan at hindi na gaanong naghintay pa dahil wala rin naman talagang gaanong sumasakay or pasahero. Bali sila na nga lang ni Tito Bobby nito dahil kami nga nito ay nakauwi na at nakauna na sa kanila. Alam nyo ba, madalas rin talaga naming sakyan na itong Montenegro Lines na mga barko. Kumbaga, ito talaga yung palagi naming pinipiling sakyan. Noon kasi, yung kapatid ni Mother, yung panganay na kapatid nila which is si Tito Ben. Seaman po siya at chief engineer siya sa Montenegro. Kaya naman dito na rin kami madalas talaga sumakay. At bukod doon, hindi rin naman talaga maipagkaila na maganda talaga ang mga barko ng Montenegro. At syempre guys, sa mga takot dyan sumakay sa mga barko o bangka, naku, huwag kayo matakot kasi napakasarap talaga na experience ng ganito. Dito na rin nga pala ulit tayo napasakay sa may Santa Margarita. At ito rin nga pala yung sinakyan natin nung papunta. Kaya kita nyo naman si Kuyang Seaman, andyan pa rin nga siya, tanda pa niya tayo. Dahil nga daw, pinanonood tayo ni Kuya at nakasama nga daw siya sa vlog natin before. Kaya ngayon, Kuya, kasama ka na uli. Anyways, habang di pa naalis yung barko, ay umakyat muna si na Mother dito, nagpahangin at syempre nagkulitan ng konti. Ay, grabe naman yung mga yan. Dito rin nga, habang nasa taas sila, kitang-kita na may paparating na barko. At ayan, talagang akala mo babanggain yung barkong sinasakyan ni na Mother. Pero wag kayo, illusion lang yan kasi ayan, patagilid talaga siya. At dyan siya pwesto sa tabi ng barko na sinasakyan ni na Mother. First time ko nga lang rin makakita ng ganito, yung barko na dumadaong at ganyan pala yung itsura niya. At ayan, kita nyo naman nasa baba talaga lahat ng mga sasakyan. Anyways, after nila dito, dahil andar na rin yung barko, bumaba na rin nga sila at nakasalubong nila dito si Kuyang Seaman. Dito na rin nga nagpa-picture si Kuya at ayan, nilabas na niya ang phone niya dyan para magpa-picture kay Mother. O sige, smile kayong dalawa dyan. Nagkatsikahan pa rin nga sila ng very light bago sila tuluyang bumaba dyan. Pero na-enjoy rin naman nila yung kanilang biyahe dahil nga umaga, hindi na rin sila gaanong natulog talaga habang nasa biyahe. Nag-date na lang talaga sila. Hapon na rin nga sila nakarating dito sa atin sa Batangas at sa ating pack members. Yun nga lang nung time na to, tapos na talaga ang pack members natin lumabas at nasa loob na sila at kumakain But still, swerte pa talaga sila na umabot nga sila dito sa atin na may liwanag pa. Una na rin nga pala sumalubong agad kay Mother dito ay itong si Doggy na brown na Junakis nga ni Bakla. Siya rin kasi talaga yung doggy nung time na to dito sa labas. Sunod naman na lumabas yan yung isang doggy na bulldog. Ay, charis lang. Si Kuya Jomar nyo pala yan para tulungan magbaba ng gabet si Tito.
Habang gising nga sila si Mother, may nakita naman doggy dito sa labas at ayan, puppy pa talaga yan guys. Medyo matatakotin nga lang din siya dahil noon pa man nakikita na namin siya pero hindi mo talaga siya malapitan. Pero dito nga hindi siya tuluyan tumatakbo dahil nga may hawak si Mother na pagkain at ayan, binigyan niya nga ng konting dog food at in fairness nila Fang rin niya. Tinaambayan na rin nga niya yung dog food niya na yan na talagang may pag-upo pa habang kumakain. Ang tagal naman kasing kumain pa isa-isa ba naman dog food. Noong kinagabihan naman, heto nga ang ganap. Bale, sabay-sabay na nga kaming kumain dito sa off-leash area ng pack members natin. Yes guys, dito na kami kumain para nga mahangin dahil malamig rin ang panahon nito. Nag-usap-usap na rin nga kasi kami kung ano bang ganap sa kinabukasan dahil nga kinabukasan nito ay Chinese New Year. Siyempre, na-miss na rin ang isa't isa dahil ang tagal rin nga ng bakasyon sa Mindoro. Halos isang linggo rin nga doon. Sa sobrang pagka-miss nga, heto, after nga na magkain na nagkaya yan pa talaga mag-video okay mga personality. O diba, hindi rin talaga papatalo. Talagang kahit walang ganap ayan nag-video okay at nag-inuman naman ng konti ang mga boys. Pero syempre di naman sila tuong nagpakalasing, konting inuman lang at kasiyahan. Dito na rin nga inilabas yung video okay sa office area para nga hindi magambala ang tulog ng pack members natin sa mga kumakanta dyan.